magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani. Ito na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture o Bureau of Land Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan
dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kawanihan. Okay, magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na naman po ang inyong programa, ang Balitaktakan sa Kawanihan, balita at talakayan. Isang oras na naman po tayong magbabalitaan at magtatalakayan patungkol po sa agrikultura. So, kamustahin po natin yung ating mga magsasaka, lahat ng sektor ng agrikultura, mga backyard grower, at yung ating mga urban grower. So napakaganda po ang magiging topic po sa umagang ito ay patungkol po sa cultural management, mga paraan at pag-aalaga ng ating mga halaman sa ating mga lalagyan o doon sa ating halamanan sa urban area. So ngayon po, ito pa rin po ang ating, ako pa rin po ang inyong professor, si Sir Tolitz. Kasama ko pa rin po ang inyong kuya, si Kuya Diego, at sa ngalan po ni Sir Noli Garcia, siya po ay may ginagawa pong mahalaga ngayon, ay nag-imbita po at pumunta ang ating programa sa Crop Research and Production Division, at tayo po ay pinaunlakan ng kanilang division chief na mabigyan ng 2 resource speaker. Ito po, katabi ko po ngayon, na siya pong magbibigay ng mga impormasyon at saka mga teknolohiya patungkol po sa pag-aalaga ng ating mga halaman. So hindi ko na po patatagalin at i-introduce ko na po ang ating mga magaganda po na binibining marikit dito po sa aking katabi. At nang mabigyan na po tayo ng mga kaalaman patungkol sa pag-halaman at pag-aalaga ng halaman. So yung una po natin, ito po ay simula po sa norte, papunta po tayo ng south. Yan po ay mayroon po tayong taga Bicol, mayroon naman po tayong taga Ilocos. Yung ating pong unang guest ay isang graduate po ng agriculture, major in horticulture sa Mariano Marcos State University, Batak, Ilocos Norte. So, naimbag na bigat mga taga Ilocos Norte, si Ma'am Rebeline Bangkirig. Ma'am Rebeline, pakilala niyo na pong sarili niyo at imbitan niyo po ang ating mga manonood diyan sa Ilocos. Naimbag na bigat tayo amin kakabsat ken gagayen. Dati kami nga mangipakita kada kayo dagiti teknolohiya ti panagtalon. So okay, samahan niyo kami. Thank you. Ayan. So naintindihan mo ba, ma'am? Ayan. So so katabi ko naman po from the south, taga Bicol po, Diyos Maray Daldaw sa mga taga Bicol. Ako po ay taga Bicol din. From Bicol University, Ginubatan Albay, graduate po ng crop science, isa pong agriculturist, at specialty po dito. Kabulol-bulol tayo dahil ang isa po sa kanyang ginagawa ay yung tinatawag na tissue culture. So kung may mga tanong po kayo, pwede natin i-topic din yan. Siya po ay ngayon po ay naka-assign sa tissue cultural lab ng saging, tissue culture po ng saging. Ito pong strawberry at yam o yung ating ubi. So, Ma'am Gia Botones, tama? Yes. Batiin mo po yung ating mga kababayan dyan sa Bicol, yung ating mga parauma, mga nag-uuma dyan. So, sige ma'am. Diyos maray na aga po sa lahat. So, ini-invite ko po lahat na manood sa aming FB Live para po matutunan nyo kung anong mga dapat gawin and cultural management practices po, especially sa ating paghahalaman po. Yan, salamat po at napaunlakan nyo po itong aming programa. Kasama ko pa rin yan si Sir Diego. Si Sir Diego po magbabato rin po ng mga impormasyon. Kaya yung mga nandiyan po sa tahanan, pakiready na po yung inyong mga tanong. Handa nyo na po yung inyong mga papel. At bigyan po natin ng mga magandang katanungan itong ating mga guest speaker. Kung may mga katanungan kayo. Pero limitahan po natin dahil hanggang doon po lang tayo sa pag-aalaga. Yung ating pest management po ay isa susunod siguro, i-discuss din natin yan. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay patungkol po doon sa mga karaniwan na mga teknolohiya na pwede nating i-adapt doon sa ating urban garden o sa urban setting. So, sa panimula, ang pag-aralan po natin ay tungkol po sa tubig. So, ano ba yung halaga ng tubig? Paano yung tamang irigasyon, pagpapatubig doon sa ating mga tanim sa mga lalagyan o sa container. So,
Mama Rebelin, ano ba yung kahalaga nito at paano matututo yung ating mga nakikinig sa paggamit o apply ng tamang irigasyon? So, magandang umaga po ulit. Ating pong kilalanin si tubig. So, water is a source of two essential elements, the oxygen and the hydrogen, which is required for synthesis of carbohydrate during photosynthesis. It also serves as a solvent of substances and a medium in plants, allowing metabolic reactions to occur. And it also acts as a solvent of plant nutrients and helps in uptake of nutrients from soils. And plants also absorb nutrients through leaves from nutrient sprays. And water is also acts as a carrier of food material synthesized in plants. So, napakahalaga pala ma'am ng tubig. Dahil sabi nga, siya yung nagdadala ng nutrients, pagkain, papunta po doon sa iba-ibang parte ng halaman. Ngayon po, ito po yung karaniwang mga tanong ng ating mga manonood. Yung tubig po ba doon sa Manila na mataas ang chlorine ay paano nila gagamitin? Yun ang problema nila kadalasan na kapag mataas daw ang chlorine content ay pwede maka-apekto sa halaman. So, pero ba kayong mga paraan na pwedeng ibigay, Ma'am Gia, sa mga manonood natin? So, yung dito po sa Manila, sinasabi po na mataas po yung chlorine content ng tubig po ng Manila. So, ang isa pong pwede natin gawin is pagbukas or hindi po natin siya direktang ididilig sa halaman po. So, buksan po muna natin ang gripo and at least po makapuno po tayo ng isang balde ng tubig. Then, yung mga succeeding po na dadaloy po dun sa gripo, yun na po yung pwede nating idilig po sa mga halaman po natin. So, ano yung mga iba-ibang teknolohiya na pwede nating i-adapt? So, ngayon, may ipapakita tayo ng mga paraan. Katulad nito po, yan pa. Ito po yung mga sample po namin na kung paano natin i-irrigate kung mga nasa bahay tayo yung ating halaman. So, unang-una, yung manual method ng pagdidilig. So, paano ba yun, ma'am? Kung yung mga magsisimula pa sa paghahalaman, ano yung teknolohiya ng manual compared sa itong mga nakikita nila? Yung sa manual lang po, yung usual lang po nagagamit tayo ng balde or tabo or yung kamay lang po natin, iwiwisik-wisik lang po natin. Or pwede naman po tayong gumamit kung meron po tayong mga regadera po. Yan. So, yung method nila po na binubutasan, di ba, itong lata, binubutasan, yun po ay manual method. Yes, po, isa rin sa manual. So, itong mga pinakikita, ano po itong mga teknolohiyang ito? Yan, katulad niya po, na boting ito, na ilinalagay. So ito po yung alternative po siya ng drip irrigation system. Sa tuwing kailan po ina-apply ang drip irrigation? So, kailan nga ba? Ayan, so makikita. Yan. So, normally, ma'am, ang drip irrigation ay ginagawa doon sa mga maliliit na halaman. Leafy so, vegetables dry po. Season. Opo. Ayan. So, kung makikita nyo po dyan sa ating screen, meron po diyang iba-ibang teknolohiya. So, ito po, paano po ninyo ginawa, ma'am, itong dala-dala nyong lalagyan na ito. So, katulad dito po, ito pa ay recyclable material na bote ng Coke. So, ano pong rule nito? Ano po ba ito? Panglagay po ba ito sa likod para makatulog? So, bale, ito po Opo. Bale, ito po yung pwede po tayong gumamit ng mga used clothes or yung sa sintas ng sapatos po, ito po yung gamit namin ngayon. Ang ginawa po namin is binutasan po namin ng 2 holes itong bote po and in-insert lang po namin itong sintas. Tapos po, pagka may tubig na po ito, parang siya na po yung nagiging carrier ng tubig pupunta sa lupa. Kung sa siyang okay. Kasi nag-absorb na po siya ng water. Same lang po ang technology dito sa kabila. Opo. So, kailan ba talaga yung tamang pagdidilig? Halimbawa, karaniwang dry season pa. Ilang beses tayo magdilig? Pwede ba tayo magdilig sa katanghalian? O may tamang paraan ng pagdidilig? So we can do ng pagdidilig po any time of the day naman po. So at least twice a day po siya. Yung pagdidilig naman po ng tanghaling tapat, pwede naman po siya as long as po yung pagdilig po natin is direkta po doon sa base ng plant and hindi po doon sa dahon niya. And be sure po na masatisfy natin yung kailangang needs ng plant pag magdidilig tayo. So hindi po yung pa konti-konti. So dapat po
penetrate po nung roots po yung ididilig po nating tubig po. So yung pagdidilig po sa tanghali na kailangan po sa base and hindi sa dahon kasi po doon po nagre-result po na umiinit or nasusunog po yung mga dahon. Gawa ng mga tubig po na na-stack po doon sa dahon na dinilig natin. Pag po siya ng sunlight, so iinit po siya, doon po nagkakos ng burn ng mga leaves po. Yeah. So, yun po yung kahalagahan ng tubig, carrier siya ng nutrients. Early in the morning ang pagdidilig. Kung magdidilig po ng tanghali, pwede naman basta't masatisfy o masaturate yung ugat. So, meron din po bang kaugnayan ang pagdidilig doon po sa klase ng paso o doon po sa edad ng halaman? So, halimbawa, maliit yung paso. So, nakaka-apekto ba ito sa pagdidilig? So, opo. Sa anong paraan po, ma'am? Sige po, ma'am. Huwag po kayo mahihiya. Yan. So, medyo mahihiyan po yung ating mga bisita ngayon. So, paano paraan? Anong pwede nilang gawin? So, yung mga sa small na mga paso naman po, kailangan lang po, be sure po na yung mga paso natin gagamitin is may proper drainage po siya. Pag magdidilig po tayo, hindi po dapat na may stock po yung tubig niya. Okay. So, para ma-sure po na enough na yung linagay nating water, yung binuhos po natin is kailangan mag-drip po siya doon sa mga butas sa ilalim ng bawat paso. Okay. So, isa pa pong teknolohiya na pwede siguro yung pwede paliwanag sa ating mga manonood ay yung paggamit ng mulch. So, ano ba yung, bago tayo pumunta sa mulching, meron pa ba kayong maidadagdag na mga advantages at disadvantages nitong ating watering? Huwag na yun. So far po, na-discuss naman po natin. Okay. So, ngayon po, ang mulching po ay isang teknolohiya. So, sige ma'am, paliwanag niyo po kung ano po yung mulching at bakit ito napakahalaga sa irrigation at sa pagpapatubig sa halaman. So, ang mulching po ay isang practice din po, part din po siya ng cultural management po, wherein gumagamit po tayo ng mga materials, other po natural or artificial po na materials. So, yung artificial po na materials, yun po yung gumagamit po tayo ng plastic mulch po. Then, yung mga natural naman po, pwede po tayong gumamit ng mga agricultural wastes po. Example po is yung rice straw po. Pwede naman po yung sawdust, okay. Or yung kusot and yung rice hull po or yung ipa. So, pwede naman po mga cocoa fire dust and yung mga pinagdamuhan po or yung mga damo po. Or pwede naman po yung mga dried leaves po. Dry leaves. Opo. Yan. So, pwede natin gamitin yung agricultural waste, pwede natin gamitin yung mga industrial waste. Bukod po dyan, yan kasi po yan ay mga karaniwan na pong nakikita ng ating mga manunod. Yung mga damo, ano po yan? Ito po ay rice hull. Or ng ipa. And ito po is sawdust po. Sawdust coco cuerda, sawdust ay pinaglagarian. So, kung nasa bahay po ako, ano po pwede ko kung wala ko ng alternative na agricultural waste? Pwede naman po natin gamitin yung mga mga papel or yung mga luma pong tela, lang po natin, strip lang po natin, then ilalagay po natin sa bawat sa base po. Pwede pala yun dahil yung tela po siguro ay base niyan ay rin po siguro. Cotton base po. Okay, yung buhok, pwede po kaya yung buhok? Pwede naman siguro po as long as mamit po natin yung role po ng mulching, which is kailangan or siya po ang nagko-conserve po ng moisture ng mga tanim po natin po. Yeah. Kaya naganda po ako dito ng paso. Yan, ituro po natin doon sa ating mga manunod yung pag-apply ng mulch. So kung makikita nyo po, yan po yung paso. Yan. Ngayon, meron po siyang space for growth and then space para doon sa mulch. Yan, may counting mulch. So, paano po ina-apply ang mulch, gaano kakapal at i-demo po natin para makita. So for example po, ang napili po nating mulching material is ito pong ating mga damo. Yes, po. So ilalagay lang po natin siya sa bawat pot po. Yung kapal niya po niya is at least 2 cm po, 2 to 4 cm po. 2 to 3. So siguro pagka yan ay ganyan lang po nabulok, siya.
Then, pag nabulok na po ito, magiging source na rin po siya na ng organic organic matter po ng ating soil. At makakatulong po sa growth and development ng ating tanim. So may madadagdag pa po kayo sa topic na mulching o pagmamulch. So sa Tagalog po, ano po bang mulch? Ang pagmamatch or pagtatakip, paglalagay po ng Paglalagay takip. ng Or kiib, paglalagay ng kiib. So yung mga nanonood, ito po yung pag-prevent ng evaporation ng tubig, yung ating pag-maintain ng moisture, at ito po ay nagiging source ng organic matter. So isa po yan sa mahalagang ginagawa upang magkaroon ng magandang resulta sa ating pagtatanim. So Additional po ng mulching po is yung benefits po niya is nakaka-reduce din po siya ng weed growth po. yun, hindi natin nabanggit. Hindi basta-basta tutubo yung ating mga damo. Okay po. So ngayon po, pakita natin yung iba-ibang mga mulching Yun na, yung pinakita material, natin agricultural, kanina. rice hull, cocoa coir dash, giniling na bunot, cocoa fiber, sawdust o yung pinaglagarian. Be sure lang po yung pinaglagarian natin ay mapartially decompose, o kung hindi naman, bago gamitin natin yung ibang agricultural waste natin na may mataas na chemical content katulad ng mga pinaglagarian, pwede natin paulanan, ibabad po sa tubig, isok sa tubig or padaanan ng tubig para maalis po yung kanyang mga chemical content. So ang susunod po natin, meron tayo ng water mulching. So, doon naman po tayo sa trellis o support. So, isa po sa mga teknolohiya na dapat natin pag-aaralan upang ma-attain yung pinakamagandang growth, development, at saka yung yield na inaatin natin sa halaman ay yung pagsusuporta doon sa life cycle ng halaman, which is trellising. So, ma'am, ano po ba yung trellising at ano ang kahalagahan ng trellising sa pagtatanim? Trellising is an old garden technique adopted by many farmers. It does not only keep crops off the ground but increase usable space as well as yield. Bali, ang pagtetrellis po natin is nagbibigay po ng suporta sa ating mga halaman para po hindi matouch ng mga bunga or ano po yung sa ground po natin. Kasi nagkukos po siya ng rotting, mga ganun po. Pagkabulok ng ating Pagkabulok. bunga. So, siyempre, sa anong mga halaman po yan? Mga examples po ng crops na kailangan ng trellis po is mga kamatis, pole beans, peas, melons, cucumbers, squash, and pumpkins po. Okay. So mostly yan yung mga fruit vegetable at saka mga vines. Yes po. Yeah. So ano yung mga benefits nitong trellising aside doon sa mga sinabi mo, ma'am? Bale, nag-i-increase po siya ng exposure to sunlight po. So paano, ma'am? Para po mapalaki ng maayos yung halaman and baka pag-produce ng malaking yield po. Okay. And then, bale, yun nga po, yung sana improve yung quality ng fruit or foliage po niya kasi hindi po siya nakaka-experience ng rotting. Bukod dyan, ma'am, bigyan ko lang ng idea yung ating mga manonood. Bumababa po yung quality ng prutas kapag ka ito ay merong nakalibawa yung isang bukod sa bukol-bukol nakalagay yung isang prutas sa lupa sa baba, nag-iiba yung kanyang kulay. So nalalaman po yun ng ating mga mamimili na minsan ay ayaw nila dahil hindi equal yung kulay. Yes. So kaya ginagawa sa mga probinsya, naglalagay po sila ng mulching material or iniikot po nila iyon or kailangan ng trellis para hindi magkaroon ng ganong kulay yung ating mga tinatawag. Discoloration, tama. Sige, ano pa ma'am? Meron dyan. Bale, yung pagpro-prune po natin and paglalagay ng fertilizer po is napapabilis po. So yung mga ibang cultural management. Opo. Sige po. And proper circulation ng mga nagre-reduce ng incidence ng diseases. Yes, ito pong ating mga vine, katulad po ng ating ampalaya, pinuprune po natin yung pinaka-lower portion, mga 1 meter simula sa baba, inaalis natin yung tangkay, dahon, pagkatapos niyang gumapang para sa air circulation. So, madali natin mapupruning yan. Kaya yung ating paglalagay ng trellis ay isa sa pinakamahalaga dahil para ma-attain o ma-meet ng isang vine yung kanyang life cycle at mamunga siya ng maayos. So, meron pa po pang
advantages ito or benefits yung pag-trellis? Bale, nakaka-withstand po siya ng mga malalakas na hangin po na nagkakos ng damages. So, bigyan natin po sila ng idea kung paano ito ginagawa. Ito na naman po yung ating sample. Yan, walang kamatayang talong. At meron po tayo Stick. yan. So, gaano kalayo ilinalagay yung ating stick? Hindi po natin siya pwedeng napakalapit na masira yung ating root formation. So, meron po siyang space na kinakailangan. Yan, mga 2 inches o 2 centimeter hanggang 3 inch. Yan, pulgada, 1, 2, 3. Yan. And then, itutusok mo po yung ating support. Ito po ay support, a form of support, at iba po yung trellis na pataas. So, makikita rin natin iba-ibang trellises. So, sinabi nga ni Ma'am Reveline, dahil daw po sa sobrang hangin, pwede pong bali yung ating mga halaman, at sa ulan, sobrang ulan, or sa sobrang dami ng bunga, linalagay din natin itong ating support para itong ating halaman ay masupport. So, be sure po na hindi po natin siya itatali ng mahigpit. So, bakit ma'am? Bakit hindi tatali ng mahigpit? Yan. Pwede po nating nalulus, Luz Valdez, and pwede po natin na ihigpitan. So, bakit hindi po pwedeng mahigpit, ma'am? Bakit nga ba, Kuya Tolitz? O, bakit daw, Ma'am Gia? Para po hindi po masyadong ma-damage po yung, especially ito pong stem po ng ating main plant po. So, at the same time po, ma-support niya po yung mga bunga po na pinoproduce niya. So, sumasabay po siya sa gala para lang po yung bagong ribbon na buhok. So, yun po. So, trellising, yan, may mga sample po tayo. Support sa, yung nakalagay lang po sa lalagyan, katulad po ng ampalaya. Pwede po nyo lagyan siya ng support or trellis, paikot-ikotin nyo yung dahon. Sa kamatis, ganun din po. Dahil yung use po ng trellis nga, sabi nila, ay pang-support sa mga halaman at para hindi atakihan ng peste tumama sa lupa. So, ang sunod po natin dyan ay yung trellis, sample ng mga trellis natin na nandun naman sa mga vine. So, yung nauna na picture natin, yung sitaw, ampalaya. May overhead trellis tayo. Ano yung mga pwede sa overhead trellis na gulay, Ma'am Gia? Mga ano po, vines, Ampalaya, ampalaya, upo, squash, pwede rin squash po. Squash, yan. So, overhead po yan. And then yung ating mga A-frame, yung pagano lang po. Sitaw. Yan, sitaw, ano po? Pepino, yan pwede po. Beans family, pwede po yan sa A-frame. So, okay. So, meron na tayong tubig, may trellis na tayo. Punta po tayo sa sunlight requirement. So, napakalaga na merong tamang liwanag na nakukuha yung ating halaman. So, ma'am, ano po yung required para sa ating leafy vegetable? Gaano ka daming sunlight, araw ang kinakailangan? 3 buwan ba? 3 araw? O ano bang araw na ngayon? So, bali, isa po sa importante pong essential element po na kailangan pong maibigay po natin sa halaman is yung enough sunlight po. Kasi since yung halaman po natin, distinct po sa kanya yung pagiging autotrophs or ito po yung ano niya po, characteristic niya po na magkikreate siya ng own food po through the process of photosynthesis po. So sa process po ng photosynthesis, napakahalaga po ng sunlight po. So sa tanong po ni Kuya Tolitz kung ilan po yung amount ng sunlight sa ang kailangan po ng ating mga tanim. For leafy vegetables po, at least po, makareceive po ng sunlight na at least 4 hours a day po. So, sa mga fruit vegetables naman po, mga 6 to 8 hours po. Okay. So, autotrophs, ang term pala doon sa they can manufacture their own food. Kasi yung mga Pilipino po, napakarami siyang complain. Binibigyan na ng food. Pero yung halaman, hindi nagko-complain. They create their own food. So, napakagaling po pala ng halaman. Yes. Ngayon po, pasok tayo sa liwanag. Ano ba yung mga halaman na may re-recommendan nyo po sa mga manunood na katulad ngayon, tag-ulan, partially shaded na sila, wala na halos na liwanag. Ano yung pwede nilang itanim? So, pwede po kayo magtanim or ano po, alternative nyo po sa ibang mga halaman na nagre-require talaga ng
full sunlight po, may mga halaman po na nagre-require lang siya ng partly shaded po. Like po ng mga indigenous vegetables po. Ano po, Examples po nito yung mga alugbati, yung mga talinong. Okay. Yung ating mga herbs and spices. Herbs and spices po. Opo. So, Gabi, pwede na rin. patagulan na yan. So, Oo. yung mga ating indigenous kasi, huwag natin kalimutan. Yan po ang ating topic sa ating Balitang Bureau na ngayon po ay Nutrition Month. So, yung pag-use po, Not month nga daw. not month ba ngayon? Yun nga, nutrition month. Nutrition Month ngayon. Kaya yung ating indigenous vegetable, so punta tayo sa Ilocos Norte para maiba naman tayo. Ano yung mga indigenous vegetable na naalala mo, ma'am, na kinakain mo noon? Yung, na bata ka pa? yung term po namin dun is yung sa sugod-sugod. Di ko po kasi alam yung term niya sa Tagalog. Sugod-sugod. So, alam niyan, mag-chat po tayo, Yes mag-comment po kayo kung Meron ano po yung kaming ganun. ibang term ng sugod-sugod. Opo. Sugod-sugod ay family po yan ng better gourd. Parang ganun na rin Nabilog. po. Vines Oo. din po kasi siya. Cucurbitaceae. Cucurbitaceae. Oo. Pamilya niya. Yung sugod-sugod. Bilog po siya na may parang Sa tinik-tinik. Mariana State University, marami niyan. Doon. Meron din po tayo dyan sa may bandang PGR po. Saan yung Diyan sa Crop Research and Production Support Okay. Division po. Kung gusto niyo pong makita yung Chimpidak sample po, ba parang yan? may ano. Chimpidak, hindi. Hindi ko alam. Okay, so sa norte, punta tayo ng south. Manay, si Ma'am Gia, ano po yung mga indigenous na naalala mo? Para hindi ka kumakain ng indigenous vegetable, Ma'am Gia. So yung ano po, kilala po sa amin is yung ano po, tinatawag po na lubi-lubi. So Lubi-lubi. isa po siyang indigenous vegetable. Lubi-lubi is a family of itong mga balete. Ano ba yun? Picos family. Opo. May dagta po yan. Yung talbos lang inu-utilize sa Yes kanya. po. Ginagataan. Okay. Sobrang Ginagataan. sarap. So yan. So iba pang mga cultural management, ang crop rotation, yan, weeding, fertilizer application. So pag-discuss po natin kung ano po ba yung crop rotation at ano ang advantage at disadvantage nito kung may disadvantage yan. Crop rotation po is the principle of yung pagtatanim po natin ng iba't ibang klase ng vegetables po sa different part of the vegetable year. Yung okay. parang iba't ibang klase po Doon ng sa gulayan vegetables nyo. sa isang year po natin. Nakaka-reduce po siya ng pag-build up ng mga peste din po. Sa paanong paraan, ma? Bale, kung sakali po kasi na doon sa lupa po ninyo is nagtanim ka na ng solanaceous crops, Okay. parang nandun na po yung mga peste na yung Na mga present siya. present sa mga solanaceous. So, kailangan po nating gumamit ng ibang halaman po para po Maalis suppress sila po yung mapuso. ano, opo. Okay. So ano pa bang advantage mong giyan ng crop rotation? So aside po doon sa nagbe-break po yung pest po, nag-i-enrich din po siya ng soil nutrients po. Okay. In the form po ng green manuring po. So pwede po tayong magtanim after po ng specific crop ng mga leguminous plants po. Kasi ito po Sample po nun, ma'am. example nun po ng mga leguminous plants, yung mga ating mung bean, Okay, mga po. peanut, then beans. Beans Mga family, beans. bean na Apo. family. So yung pala ay matataas sa nitrogen. Sa ano pong klaseng nitrogen meron sila? Bali kasi ito po kasing mga halaman na po ito is may capacity po sila to convert or to fix nitrogen po na pwede po nating gamitin sa halaman po. So po siya, distinct po siya or characteristic po siya. Doon po sa, kung mapapansin po natin yung bawat roots po niya, may makikita po tayong mga parang bilog-bilog po doon, Oo, butlig-butlig po parang doon opo, sa roots opo. nila. Yun po yung tinatawag na nodule po. Kaya yung sample po nga dyan yung mani. Pag Opo, binunot pag binunot nyo po. Doon po kasi doon sa nodule na yun, nandun po yung bacteria na nag-fix po nitrogen ng fixing by bacteria. nitrogen po sa atmosphere, wherein po yung nitrogen na po na-fix niya is nako-convert niya po into useful nitrogen in the form of ammonia. Wow. So, napakagandang paliwanag po. Yan. So, green manuring, crop rotation, paggamit po ng mga ginagamit na po yan noon pa. So, yung munggo, sinasabog, at the time nang magpa-flower na po siya, ay ibinabaon uli. So, sa paso, pwede pa natin yung gawin, Ma'am Revelyn. Paano natin gagawin yung sa paso? Kung halimbawa, patayin ba natin yung munggo?
para o ihahalo na natin yung mga katawan, i-compost para magkaroon ng nitrogen yung ating lalagyan. Opo kuya, pwede nang ganun. Or kung sakali, pwedeng tanggalin natin yung mga dahon-dahon niya, then ilagay natin sa base niya. Doon sa At least standing pa yung crop, may nutrients pa. Okay. So, crop rotation, nagagamit natin, hindi natin degrade yung lupa, na-improve natin. And then, yung pag-use, sabi nga ni ma'am ng solanaceous, is ibig sabihin po na yung mga magkakapamilya daw po, solanaceous family, ay hindi natin pwede paulit-ulit na itanim, leafy to leafy, mga brassica or solanaceous, dahil yung kanila pong sakit ay paulit-ulit lang. So, sunod po ay yung ating weeding or yung ating weed management. So, meron pa bang weed sa mga paso? Kung meron man, paano yung tamang paglilinis nito? At pwede pa ba natin i-convert katulad nito mga weed na ito into compost? So, ano ba yung weeding at ano yung kahalagahan nito ng weeding? Sige, Ma'am Rebelin. So, weeding is an important control method practiced in many crops. Bali, tinatanggal po natin yung mga unwanted plants po dun sa ating mga halamanan po. For example, dun sa 1 hektarya nyo po ng talong, may tumubo pong 3 kamatis. Tatanggalin po natin yun dahil hindi po siya kabilang dun sa mga halaman po ninyo talaga, sa plantation po ninyo. Okay, so anything na mag-exist na nagkukumpit into sunlight, ay pwede siyang maging weeds. So yung mga nandoon po, tingnan natin, minsan may mga tawa-tawa, pwede natin magamit yan, or mga damo na pwedeng gulayin. Lahat naman pong gulay ay nagsimula as weeds and then na-cultivate siya at ginawang pagkain. So, pwede natin ma-introduce as weeds or medicinal plant. Pwede rin paghalu-haluan yung mga herbs and spices, yung ating mixed cropping, use ng mga repellent, nakakatulong din po yan sa cultural management. So, sunod po natin is yung ating fertilizer application or nutrients management. So, ano ba ito at ano yung mga pangunahin na nutrihiya na kailangan ng halaman? Sige, Ma'am Gia. Ano ba ito, Ma'am Gia? So, ang fertilizer po is any material of natural or synthetic origin that is applied to soil or to plant tissues to supply one or more plant nutrients essential to the growth of the plants. Okay po. So, bale, since yung halaman po natin is continuously po yung growing niya po, although yung soil naman po natin is meron siyang natural nutrients po, para po ma-sustain po yung growth ng ating plant, kailangan po natin is may supplemental material po tayo gaya po ng fertilizer po. So yung mga fertilizer po, meron po tayong tinatawag na inorganic and organic fertilizers po. So examples po ng mga inorganic which is available po sa ating or commercial po sa atin is yung example po is yung complete and urea po. Ito po example ng urea, yung kulay puti po. Then, ito po yung ating complete fertilizer or yung triple 14. And, ito pong ammonium phosphate po. 1620. 1620. Okay. So, bali, kung mapapansin po natin, meron siyang nutrient grade po na nandito. So, ibig sabihin po nito, ito pong fertilizer na po ito is magsusupply po siya ng or source po siya ng nitrogen po. So, bago yan, mabalikan natin. Ano ba yung role nung sinasabi mong NP at K na yun? Nitrogen, sabi mo, phosphorus, and potassium. So, bago yan, para malaman nila na ano ba yung use nitong urea ito. So, yung primary. So, bali, ang mga nutrients po natin ay may tinatawag po na macronutrients and micronutrients po. Yung mga macronutrients po, ito po yung kailangan ng tanim sa large amount or dapat po marami po yung mai-supply natin po sa kanila. And yung mga micronutrients naman is kailangan po ng tanim in small amount. Although, small amount ang kailangan niya, pero kailangan pa rin po natin siyang i-supply kasi essential po siya sa growth and development po. Okay, sige. For leaves? For leaves po, under po ng macronutrients po, kailangan po yung nitrogen, which is nakakatulong po siya sa pag-develop po ng leaves. Yung phosphorus source naman po for roots and stem development, and yung potassium
rich fertilizers naman po ang nakakatulong sa seed and fruit quality po. Okay. So yan, ito po yung urea ay para sa Dahon. dahon. Ito po ma'am, 1620 sa dahon at Sa saka dahon at sa root ugat. and stem development. Yan. So, yung 1620, karaniwan ginagamit po ito ng mga farmers. Or minimix po nila yung potassium dahil meron po tayo 0060 para maging complete. And then, yung Ito naman po yung Complete complete. Ibig sabihin, meron po siya ng 3 essential nutrients, the nitrogen, phosphorus, and potassium. for For ano po seed siya? and fruit production. Yes po. Then meron naman po tayong ano lang po, potassium source lang po, which is the 0060 fertilizer or the muriate of potash. May calcium nitrate tayo nabibili. Yung mga magnesium ay nakukuha natin at iba pang nutrients sa organic fertilizer. Yes, yung po. sample po ng ating calcium ay yan, shell ng Itlog. itlog. So, pakita mo yung shell ng itlog. Dinurog na siya. Itlog. So, Dinurog-durog po siya tulad ng pagmamahal ni Kuya Tolits kay Ate Gia. Ito po, durog na durog ang So, puso. application of fertilizer, paano ma'am nag-a-apply? Yan, kunyari, ito yung ating base. Saan tayo naglalagay at gaano karami yung amount? So, for example, ito, vegetative stage. Yan, nagsasanga pa lang siya, nagdadahon. So, ang gagamitin po natin is nitrogen. Nitrogen. So, may disadvantage po na paggamit kapag halimbawa, gumamit sila ng nitrogen at the time naman na flowering, bawal po gumamit tayo ng stage ng flowering ng nitrogen. Then, ano mangyayari, Ma'am Gia? Kasi po yung tanim po natin, magpo-focus lang po siya sa pag-produce ng leaves. Instead po na yung fruit development niya. So, ma-abort, pwedeng ma-abort sa kalabasa, dahon lang siya ng dahon. So, ang ilalagay natin pagka siya ay flowering na ay Complete fertilizer. fertilizer. So, maganda rin po yung pangpasang at pangpadahon yung ating 1620 or ammonium phosphate. So, kapag ka naman po leafy vegetable, ano lang pong ginagamit? Urea. So, pag nagdagdag tayo ng maraming complete sa leafy vegetable, titigas po yung ating mga petchay, maliit pa po yung mustasa, nagbubulaklak na. So, kailangan, yung amount po, pinch lang po. Halos isang kurot lang po pag maliit pa, isa naman pong dakot, mga 50 to 100 gram kapag ka po siya malaki na katulad nito. Saan po ang paglalagay, ma'am, ang rule of thumb? So, kailangan po hindi po siya doon mismo sa base po ng plant. Kailangan po medyo malayo po siya. Malayo po siya sa canopy. Ito po yung canopy. Alam naman dito po tayo So, sa dulo po ng dahon, ipapasok natin. Dito po siya ilalagay Paikot. Yan. Kailan po nag-aabono, ma'am? Anong time? Yan, paikot po doon. Doon po tayo maglalagay. Dito po sa paikot. Kailan po nag-aabono? So, bali, best time to apply fertilizer po is in the morning po or late in the afternoon po. Para po yung ma-absorb po agad siya ng soil kasi pag masyado pong tanghali, ano po siya ng sunlight which is nagkakos po ng volatilization or nag-evaporate Nasasayang lang po yung nutrient. ating fertilizer. So, ang farmers po, pagkamaramihan, isang lata ng sardinas, which is 100 gram, i-dilute sa 16 liter of water or isang timbang tubig. So, pagka natunaw na yon, kukuha po ng dilution sa umaga hapon, yung po ay i-dilute pa ikot. Pag maliit pa, kalahati. And yung rule pa rin, pagkain, yung urea, saan po ina-apply yung urea? Sa vegetative stage or leafy vegetable. Okay, kung mga matanungan pa tayo, pwede naman po. Punta tayo sa organic. Paano ina-apply ang organic, ma'am? Fertilizer. So, Ini-incorporate po siya sa soil. yes. So, ini-incorporate siya sa soil. Wala po siyang overdose. Meron tayong form of granules, yung ating mga waste na ikino-convert tayo po ng ating mga bulate at yung ating tinatawag na concoction. Yan. So, ano pa po ang ating bibigay sa kanila informasyon patungkol sa fertilizer application? So far yun po. And then yung mga mga dried leaves and yung mga weeds po na tinanggal po natin sa tanim, pwede rin po natin siya maging source ng organic fertilizer and nag-enrich po ng organic matter in the soil. Okay. So, pwede nyo rin pong
i-dissolve yung ito po, halimbawa 1 kilong compost sa tubig, and then yung in product niya po na pinagtunawan niya ay pwede pong idilig sa halaman. Grass clipping, ito po mga dahon po na ito, tatagtarin niyo po ng pino, and then yung mga matataas sa nitrogen, kakawate, mga legumes, bababad niyo po magdamag, yung sabaw po niya, yung po ang ididilig niyo sa halaman. Pinagugasan ng isda, yung pinakahuli, and then yung ating lactic acid na pinagugasan ng bigas. Yan. So, pollination po tayo. Ano yung mga alaga ng pollination? Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. So, punta tayo, napakita natin yung sample ng pagpo-pollinate. So, palaga ito sa kalabasa. So, tingnan natin sa picture, makikita natin yan. Yung sa male and female flower. Male and female flower. Anong ginagawa para ma-pollinate, ma'am? So Ma'am Kia, anong method ang ituturo mo sa kanila? So, bali, sa puno po natin ng kalabasa, ma-identify po natin which is the male and the female flower po. So, yung female flower po ng ating squash, yung may minute, parang squash na po siya sa ilalim niya or may bukol na po sa ilalim, while yung male po is wala po siya. So, to self-pollinate po, So dun sa PowerPoint, nasan dun yung babae, saan yung lalaki? Left yung side, right side? right side ko po. Right side yung Babae. okay. Tapos The yung left side po yung lalaki po. So, to do the hand pollination po, pwede nyo po siyang kunin po yung male flower, then Itataklo. para itataktak mo siya po doon sa sa female flower niya po para po doon maibuhos or malaglag po yung mga pollen grains, and doon na po magi-start yung fertilization for fruit development. Umaga po palagi yung ating mga fruits. Pero hindi po lahat ng fruits ay nagbo-bloom ng umaga. So, yung mga paggabi po, katulad po ng upo, naglalagay po sila ng mga bote para mag-attract ng pollinator. Kasi tulog po yung bees at saka yung ating paru-paro. So, if other pollinator like moth, yun ang nag-pollinate. So, yan po yung picture. Yung male daw ay i-introduce sa female. Ang female po ay meron ng bunga. Pag sinawsaw mo, hindi naman po 100% mapopollinate. Dahil kinakailangan ng timing at dapat wala pang init. Dahil sa kamatis, ano nangyayari mo sa kamatis pagka mainit? Pag masyado po kasing mainit, yung male flower po ng kamatis is nag-shrivel po siya or parang kumukulubot. So, nagiging hindrance na po siya sa pag-release po ng pollen grains po ng male flower ng tomato. Kasi marami nagtatanong sa urban area, hindi nabubuo si ganito, si bunga ng ganito. Meron po siya mga factor to consider. At isa po yung pollination. Pag-aalaga ng maraming bulaklak para sa pollinator, at typing ng pagpo-pollinate o self-pollination, pag-i-introduce ng pollen ng lalaki sa babae para mabuo ang ating mga. So, napakarami po na impormasyon ang nabigay sa atin ng ating guest speaker. Ngayon po ay month ng nutrition, wastong nutrition ay ibigay natin at palaganapin at pakainin natin yung ating mga anak na masustansyang gulay. Ngayon, dumako na po tayo sa ating question and answer. Kung may mga tanong, pwede nang basahin ni si Kuya Diego para magpili lang tayo at yung iba po ay sasagutin online ng ating dalawang resource speaker na talagang binigyan tayo ng informasyon sa cultural management. So, pili tayo dyan ng mga mahihirap na tanong. Pahirapan natin sila. Sir Diego, ano po yung mga... ako na kasi ang kuya, ang tawag na sa akin kuya. Ikaw na ang sir. So, unang question po, ito sa mga pinakauna. Yun daw yung balat ng sunflower seed, pwede pong gawing mulch. Kasi yung balat na, sige po ma'am. Pwede daw po ba yun? Yung sunflower seed. Pwede naman po, any agricultural waste naman po, pwede po natin gamitin. Biodegradable naman. Tapos yun daw mga pinagtabasan ng gulay, pinagdad at pinagbalatan ng prutas, pwede daw po ba yun for mulching? Pwede daw Yung po mga siya. sariwa. As long as po siya ay walang present ng mga present diseases, Pwede or po siya. kailangan i-dry muna siya or i-introduce as compost. Dahil kung meron siya mga sakit, pwede po siya Hawa sa hawa halaman. sa alaman. At ang gulay po ay hindi kaya mag-absorb ng moisture. Mabubulok lang po siya. So, minimal natin. Depende po sa klase ng pinagbalatan. Balat ng mais. Pwede po yun.
Ano pa? Balat ng? Kalabasa. Yung kalabasa, pwede daw po. Sige po, sir. Yan, mahina ang kalaban, tinitrain pa po. Pero ano daw po yung pantanggal ng green worm sa dahon ng cucumber? Green worm daw sa dahon ng cucumber. Sige, Sir Diego, baka may ideya kayo. Sakit na tayo dito. Ako nagtanong, ako din sasagot. Actually, ano po, sa Crop Pest Management Division ng Bureau of Plant Industry, meron po silang inaalok ng mga organic pesticides tulad po ng neem. Meron din po mga biological control agents tulad po ng mga trichoderma, trichogramma, yung earwig, yung mga ganun po, meron po sila. So, for para po sa katanungan na yon, syempre ang pinaka-practical, pinaka-effective ay yung tinatawag na tiricide. Tiricide. Sanitation. Yan, sanitation. Yung simple pong pagtatanggal ng mga insekto para po sila ay hindi hindi kumalat. Clara Santos Ortega po, good morning. Asking lang po, bakit po yung tanim kong upo, ang palaya ay palagi nabubulok, maliit pa? So, inatak po siya ng fruit fly. So, fruit fly po, tinutusok siya. Maliit pa po ay lalagyan nyo po ng net kapag katag-init. At pwede pong yung mga dyaryo, gaganon nyo po yan. Maliit pa po yun, ibabag nyo na po para hindi po siya at ng fruit fly. So, pakibasa ng kya. Good morning. Pwede rin itong tubig sa tank or singaw ng chlorine. Singaw ng chlorine. Pag nasa tangke na po siya, nagsingaw na po yung chlorine, pwede na pong gamitin. Meron pong isang tanong pa. Meron po ba kayong available punla ng Macopa? Macopa po, meron naman po, pero sarado pa po kami ngayon due to COVID. Siguro pag wala na, pwede na po kayong pumasyal. Ano pa, meron pa po dyan, mga tanong. So, yung nagtatanong po tungkol sa paano daw magtanim ng bawang. Yung namatay na bawang. Bale, yung pagtatanim ng bawang po kasi is hindi po, kung paano, bale yung bulbs po niya, ang kukunin lang po natin yung outer lang po, di ba? And then, itatanim po natin siya, 3/4 lang po ng clubs yung sa lupa. So, kung namamatay po yung bawang nyo, either po is marami po siyang tubig kasi yung bawang po is hindi po niya nire-require na magkaroon po siya ng maraming tubig po masyado. So, baka yun po yung naging rason kung bakit nabubulok po yung bawang natin. So, good morning po. Paano po masusugpo yung uod na malalaki ang ulo at maputi, yung white grabs? Pag po nasa paso, i-disinfect lang po natin yung paso, painitan, buhusan ng mainit na tubig. Pag po siya nasa lupa, napakahirap po i-control kasi chemical na pong ginagamit. Yung Puradan, pag po kayo gumamit noon, masama po yun. Or proper cultivation ng soil. Kailangan po natin na i-cultivate yung soil, ma-breakdown po, mainitan, para yung mga eggs niya, mga larva na present doon ay mamatay. Bakit po yung okra ko mapayat, malagkit po, lupa sa amin? So, meron na ba? Ano ba yun? Nasagot niya yung tanong. Paano yung improve, Sir Diego, yung lupa? Ano yung lalagay sa malagkit? So, maganda pong remedyo dyan is yung tinatawag na yung mga organic matter po na pinakita po ni na ate. Yan, pwede niyo po silang ihalo sa lupa para man po lumambot-lambot yung lupa. Ang problema po kasi kapag matigas ang lupa, hindi po nade-develop yung ugat. Good morning po, nakabili po ako ng garden soil, kulay brown, kulay brown daw. Ang nangyari po, nabuhay yung mga itinanim ko po. Ano po kaya pwedeng gawin sa soil? Yun, sterilization, pwede nyong takpan, ilatag nyo po, takpan nyo po ng transparent na plastic, and then yung atin pong most mist noong init na yon ay yun po ang magdi-disinfect dun sa mga microbial organism, harmful microbial organism na fungus present doon. Pwede nyo pong isangag, mga 60% lang pong moisture, usikan ng tubig para hindi masunog, or buhusan ng mainit na tubig. Maglagay po kayo ng ipa, sinunog na ipa, carbonized rice salt or uling, para po ma-disinfect yung ating mga present na microorganism. So, yan po ang ating advisory about the full armyworm. Ano to, ma'am?
Tungkol sa Fall Army Worm. So, tungkol daw sa Fall Army Worm. Basahin mo. So, ang fall armyworm or acronym as FAW o harabas ay isang uri ng minsalang peste na kung hindi maagapan ay magdudulot ng matinding pinsala sa inyong maisan. Narito ang mga pagkakakilanlan or sintomas ng pinsala, ang mga pananim na maaaring ding pamugaran ng FAW at ang mga pangkalahatang rekomendasyon upang maagapan, makontrol at masupo ito. Para sa mga katanungan at iba pang impormasyon, magipag-ugnayan sa Bureau of Plant Industry, Crop Pest Management Division or sa Regional Crop Protection Centers or sa Municipal, Provincial o Agriculture Office sa inyong lugar. Yan po, madali lang nyo po siyang ma-notice yung ating mga dulo ng dahon at saka mga talbos ay kinakain po ng mga uod na medyo brown, may batik o mahabang ganito po kaliit. Pwede nyo punta ng inyong mga Municipal Agriculture Office, ipaalam na kung fall armyworm ba ito dahil ito po ay destructive na insekto. So, salamat Kuya Diego, may idadagdag po kayo. Ayun po, so ngayong Imbitahan mo alas 10 sila. po, Yan. tunghayan niyo po yung programa ni Senator Tito Pangilinan, yung Agri Tayo. Mag-agri tayo ba? Mag-agri. Agri Tayo. Okay. At ako po ay mag-guest. Wow, artista na. Wow. Kaya po medyo mapapaaga ang katapusan po ng ating seminar para po magbigay daan po dun sa aking guest. Yun lang naman po. At para po sa karagdagang informasyon, tignan niyo lang, tunghayan niyo lang po yung Facebook page ni Senator Tito Pangilinan. Okay, subscribe nyo rin po yung aking YouTube channel. Ernie, E-R-N-I-E-L-I-T-O B-O-L-L-O-S-A Bolyosa. Ernilito Bolyosa po para sa mga other pang informasyon. So maraming salamat Ma'am Ma'am Gia and Ma'am Rebelin. So sa aming boss po si Sir George Y. Colaste, Assistant Director Glenn Panganiban, Ma'am Mary Ann, yung head po ng information, si Ma'am Lai, at saka lahat ng mga nandito sa information. Kayo ba, mayroon kayong gustong pasalamatan? Yung inyong head sa Crop Culture Management Division, section, si Ma'am Julie, yung aming budget officer, si Ma'am Angie po. Sa lahat ng taga Bureau of Plant Industry po. Salamat sa inyo. Kay Ma'am Sandy, kay Sir Jericho na nanonood sa PMO. Si Sir Jericho at saka si Ma'am Girly, si Ma'am Estrella. Ayan. So ito pa rin po ang inyong programa, Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kawanian. Bye-bye. Salamat po. Salamat. Taas na kita, maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagang ng ani, mataas na kita, maulad na buhay ng mga magsasaka at mga